paglabas na lang po nung title. Yan, pagpasensyahan nyo na po yung PowerPoint ko. Nagmamadali po kasi ako. So, pinagawa ko na lang siya. Ayan, pero wala po. Yan, sige, habang wala pa po, okay lang naman yan. Yung title po ng i-share ko po sa gabi na to, ayan, pinagawa ko na lang po sa AI. Ayan. Yung share ko po sa inyo yung When God Sends Rain. Ayan, syempre nagtataka po kayo bakit ganyan yung title about sa ulan hindi pa naman ulit naulan. Ako po kasi excited na po kasi akong umulan. Gusto ko nang malimigan sa bahay. Kaya parang gusto ko na mag-pray ng ulan. Ayan, yung saktong ulan lang naman talaga yung gusto kong mangyari. Ayan, kaya ayun po yung i-share ko po ngayon. Tapos syempre nung umulan, sobrang isa ko dun sa natuwa. Ay, umulan na. Thank you, Lord. Ayan. At yung key verses ko po dyan ay yung makikita po natin sa Isaiah 55, 10-11. Nakalagay po dyan sa baba. Ayan. As the rain and the snow come down from heaven, ayan, so is my word that goes out from my mouth. At babasahin ko po yung buo niyan sa Tagalog. Ayan po yung kasunod. Sabi po dito sa verse 10, kung paanong ang ulan at nyebe ay nagmumula sa itaas at hindi bumabalik doon hanggat hindi muna nakapagbibigay ng tubig sa lupa at nakapagpapalago ng mga halaman upang makapagbigay ng binhi at pagkain sa nagtatanim at sa mga tao. Ganyan din ang aking mga salita, hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Isa sa katuparan nito ang aking ninanais at isasagawa ang aking layunin kung bakit ko ito ipinadala. At ngayon, ayun nga po, kasi kaya naisip ko din po to kasi di ba pag June, naulan nga po. So uunahan ko na bago pa umulan. Naunahan na natin siya. Ito na yung parang habang, syempre kapag umulan, parang in-expect na natin na, okay, ito na to, pwede ko nang tanggapin. Yan, pwede naman nating tanggapin ngayon, pero unahan na natin yung ulan, i-message na natin to ngayon. Ayan, so yung next lang po na picture, ayan, marami po talagang mga reaction kapag naulan. Nagigets ko naman po yung ibang mga tao. At una nga po dyan, yung mga magsasaka, natutuwa po talaga sila kapag naulan. Kasi syempre po, yung mga tanim po nila, madidiligan na po na hindi na po sila mahihirapan na magdilig ng mga tinanim po nila. At syempre, meron ding mga bata na kapag bumuhos yung ulan, alam naman po natin na tuwang-tuwa po sila na gusto din po nilang maligo sa ulan. At yun nga din po, isa din sa syempre, mga yung mga commuter, minsan naiinis din po sila kapag umuulan. Kasi parang nai-stress sila, mababasa sila kapag papasok. O kaya naman, mababasa sila kapag nauwi. Ayan. Pero yun nga po, halo-halo po talaga yung emotion ng mga tao kapag naulan. Naisip ko nga din po dati, kapag sa bahay namin, hindi ko alam kung ganun din po sa bahay nyo. Minsan kapag naulan nga, dati ayoko talaga ng ulan kasi kapag naulan, naulan din sa loob ng bahay. Di ba? Parang may mga ganun po. So parang may mga iba't iba po talaga tayong mga nararamdaman at nararanasan kapag naulan. Pero sa Bible nga po, may yung ulan po, higit pa po siya sa weather phenomenon po natin. At ito po yung sample ng ulan. Akala mo di pa nakakita ng ulan. Ayan, pero ayan, yun nga po, 'di ba? Sa Bible po, yung ulan madalas po simbolo po talaga yun ng pagpapala kapag nabasa po natin. Symbol din po yun ng provision, ng revival, ng presensya ng Diyos, ng paglilinis din, lalo na po 'di ba yung sa Noah's Ark, 'di ba, nilinis ni Lord nung umulan, natanggal yung mga wicked na mga tao. And syempre po, isa pa po doon yung paglago. Alam naman po natin na kapag umuulan yung mga halaman, lumalago sila. Sa atin din po, lumalago din po tayo. At kapag nagpapadala po ang Diyos ng ulan, hindi lang ito, yung lupa lang po yung nababasa. Kahit din po yung mga puso ng mga tao, maaari din po talagang magbago kapag nagpadala po ng ulan si Lord. Siyempre po, yung ulan dito, marami po talaga siyang ibig sabihin. At sabi nga po dito ni Smith Wigglesworth po, na God delays are not God's denial. Sometimes, He is simply preparing the rain. Kaya iniisip nga po natin, ako din, iniisip ko rin, ang tagal naman umulan, ang tagal naman. Pero di natin alam, di ba po kasi, hindi po ako magaling sa science kung paano talaga umuulan. Basta ang basic lang po na alam ko, na kapag may basa sa lupa, nag-evaporate, tapos pupunta po siya sa ulap. Tapos kapag mabigat na yung ulap, saka po siya uulan. So tingin ko, yan, malapit na po yan, mabigat na po yung ulan. Ayan, yung ulap, ayan, uulan na po. Ayan, so simulan na po natin. Meron po ako dyang, ayan,
tatlong point po. Ayan, simulan po natin sa point number 1. Ayan, sabi po dyan, the reign of God's provision. Sabi po sa Deuteronomy 11:14, ayan, then I will send rain on your land in its season. At alam po natin, di ba, na sa Israel, may mga pagkakataon na wala po silang ulan. Kapag walang ulan, wala din pong mga ani. Tapos sila po, alam ko po, may mga irrigation din po silang ginagawa, pero hindi po din talaga ganun ka-modern, kagaya ng irrigation na ginagawa sa atin, yung sistema po doon. Kaya may mga pagkakataon po na nahihirapan din po sila, kaya umaasa din po talaga sila sa mga pag-ulan. Tapos meron din po ditong story about sa ulan, ayan, yung kay Elijah and the end of drought. Ayan, alam naman po natin yan na 3 taon at kalahati na hindi po sa kanila umuulan. Parang wala pang signs at alam ko nga po, di ba, si Elijah, ayan po, nag-pray po talaga siya. Ito po yung naranasan nila na natuyo po talaga yung lupa, nagutom din yung mga tao. Kasi syempre kapag tuyo po yung lupa, nahihirapan po silang magtanim at syempre may mga hayop din pong namamatay. Pero si Elijah, nag-pray po talaga siya. 7 times na nag-pray siya, hanggang sa makita nga po siya ng ulap na kasinlaki nga daw po ng palad. At doon na po nagpadala ang Diyos ng ulan. At sa atin din po, may mga pagkakataon na minsan may mga tagtuyot din po sa buhay po talaga natin. Aminin po natin sa hindi, nung summer, naging kasabay po nun, may tagtuyot din talaga sa atin. Ayan, may mga financial drought po tayong naranasan, may mga emotional drought din po, o kaya naman ministry drought. Ayan, may mga minsan tinamad, ay sobrang init, ayoko muna lumabas. Ayan, o kaya naman spiritual drought din po sa mga personal din po nating buhay. Pero ang Diyos, may tamang panahon para po ibuhos po sa atin yung ulan. Na kung talagang tingin po natin, tuyong-tuyo na po tayo, dry na po tayo. Ito po yung time na si Lord, gusto niya na po tayong padalahan ng ulan. Ayan, para mabago po yung buhay natin, lumago din po tayo. At para umusad naman po tayo, na matigil na po tayo dun sa yung time po na nasa tuyot po tayo na panahon ng life po natin. At pangalawa naman po, ayan. Actually, maikli lang po to kasi parang, ano ko lang po to, devotion. Share ko lang. Ayan. Tapos, ayan, yung pangalawa po, ayan, the reign of God's presence and revival. Sabi po sa Joel 2:23, He has given you the autumn rains because He is faithful. At sa Bible po, yung ulan ay madalas din na, ano po siya, picture po siya o larawan po siya ng revival talaga. Kapag umuulan, nagigising yung lupa. Bakit siya nagigising? Yung, di ba, parang tumataba yung lupa, ganyan. Parang sa atin din, na kapag nagpapadala po si Lord ng revival sa atin, nagigising naman po talaga tayo. At kung literal na natutulog yung isang tao kapag may revival, literal din nagigising siya. At sa kung sa revival naman po, sa spiritual realm din naman po, kung natutulog po tayo spiritually, kapag may revival, nagigising din po talaga tayo. At ayun po yung gustong iparating po sa atin ni Lord sa gabi na to, na kung may mga pagkakataon na parang ikaw, parang may mga pagkakataon sa'yo na parang nakatulog ka o parang natutulog-tulog ka. Si Lord, kinakalabit ka niya ngayon, hindi nga ata kinakalabit, baka ginaganyan ka na ngayon, na ginigising ka niya na ma-revive po tayo ngayong gabi. Ayan, hindi naman po ako revivalist, pero alam ko po si Lord, siya ang kikilos para i-revive niya po tayo. Ayan, at sabi po dito, meron pong kwento dun sa, alam naman po natin to yung sa Acts, may nangyari po dyan na revival din po talaga. Na kahit na hindi naman po literal na ulan yung naranasan po nila dyan, pero naranasan po nila dyan yung Holy Spirit na bumuhos po sa kanila mula sa langit. Tapos ito po kasi yung spiritual na ulan na naranasan po nila. Alam naman po natin na konti lang po talaga sila na nandyan po sila sa upper room. Pero dumami po sila, naging 3,000, yung mga naligtas po. At nagkaroon po talaga ng revival sa kanila, nagbago yung buhay ng maraming mga tao. At si Lord po, ayan, maraming revival sa kasaysayan po talaga. Sa history, marami pong mga stories, ayan, marami po doon na nagpapahayag tungkol din po sa mga revival na nangyayari kahit sa mga iilan lang pong mga tao. Na ito lang po yung mga taong nag-pray, minsan nga kahit isa ka lang o dalawa ka lang, pwede po tayong i-revive ni Lord. At malaki po yung kayang gawin po nun sa mga buhay po natin. At kung yun nga po yung inisip natin, konti lang. Kuwari po, ito po, niisip ko nga po dati,
Di ba po nasa third floor tayo? Isip ko, parang upper room din pala to. Kasi parang nagmi-meet po tayo sa prayer meeting para tayong nasa upper room na nagpe-pray nga din po tayo. And I hope and pray nga din na ganun din po sa atin na lagi po natin nilolong na itong prayer meeting, ma-meet po talaga natin si Lord, ma-meet po talaga natin si Holy Spirit sa oras na to. At sabi po dyan ni D.L. Moody, ayan, the world has yet to see what God can do with a man fully consecrated to Him. Ayan po yung gustong iparating sa atin ni Lord. At sabi po dito, ay mayroon po pala ditong kwento din po. Sabi, meron pong isang kabataan na lumaki daw po siya sa church, pero nalayo na po siya sa Diyos. Naging malamig po yung pananampalataya niya. Pero mayroong pagkakataon na dumalo po siya sa isang youth camp at muli na naranasan niya po yung presence ni Lord. Alam ko po na may mga ganyan din pong pagkakataon sa atin na kapag may mga events o kaya naman po mga revival night o kaya naman po mga youth camp, ganun din po tayo, nare-revive din po tayo. At ngayon nga po yung kabataan po na yun, naglilingkod na po siya sa ministry. At sabi nga po dito, minsan hindi naman talaga pera yung kailangan mo. Sabihin, hindi, pera talaga. Ano ka ba? Hindi, pero minsan po talaga. Di ba kahit wala ka naman talaga, syempre may ano dyan sa tenga mo. Hindi kaya, pera talaga. Hindi, pero minsan, di ba po, parang alam naman natin na kahit wala ka naman talagang pera, pero nung naranasan mo yung revival, parang ang saya-saya mo. Parang akala mo nagsisimula pa lang yung araw, kahit gabing-gabi na. For example, ito, prayer meeting, gabi na di ba parang ang dami mo nang ginawa nung kaninang umaga, kung saan-saan ka na nakarating sa trabaho, o kaya naman sa school, o kung saan man, o ano man po ginawa natin. Pero ngayon, gabi na parang, minsan parang pagod ka na, ang dami mo nang inisip, ayan. Pero yun nga po, kapag minute po tayo ni Lord, nare-refresh po tayo ulit, at nare-revive po tayo, na parang akala mo, bagong gising ka na, okay, pwede na ako ulit, pwede na pala ulit lumaban. Ayan, may kalaban pala. Yan, hindi lang blessing minsan yung kailangan talaga natin. Ang gusto naman talaga natin yung blesser, si Lord po sa mga buhay po natin. At pangatlo po, ayan, the reign of God's word and spiritual growth. Sabi po sa Isaiah 55:10-11, ayan po yung kaninang binasa ko kanina. Ayan, as the rain and the snow come down from heaven, so is my word that goes up from my mouth. Ibig sabihin po, yung ulan daw po kasi, di ba kapag umulan, hindi naman po yan biglang babalik na lang ulit sa langit, o kaya babalik na lang ulit sa lupa. Ganun daw po yun, yung word of God po, na nung sinabi po yun ni Lord, hindi yun babalik sa Kanya nang wala lang, hindi yun babalik sa Kanya na walang nangyayari. Na kapag sinabi yun ni Lord sa'yo, pangyayarihin niya po yun. Na kapag sinabi po yun ni Lord sa'yo, yung pangako na yun, gagawin niya po yun sa'yo. At syempre, ang kailangan lang po talaga natin gawin, ay dahil binigay na sa atin, kailangan po open hand, tanggapin po natin. Ayan. At meron po ditong story sa the parable of the sower. Mababasa po yan sa Matthew 13. Ayan. Alam naman po natin yung kwento na yan. Hindi ko na po siya talagang detailed na ikukwento. Pero yan po ay merong mga pareho na mga binhi o pareho na mga buto. Pero yun nga lang po, magkakaiba kasi sila ng lupa. Parang sa atin po ngayon, pareha lang naman po yung message na i-share ko po sa bawat isa, pero it depends on us po kung paano po natin to tatanggapin. At kung saang lupa po tayo ngayon nabibilang. Kung nandun po ba tayo sa matabang lupa, sa lupa na may mga tinik, sa lupa na mabato, o dun sa lupa na anong tawag dun? Sa gilid lang ng daanan. Ayan, kung ganun po ba tayo. Ayan. Kaya ayun po, sabi po dito, kapag may ulan, yun po yung matabang lupa o yung mabuting lupa, tumutubo po talaga yung binhi. Alam po yan ng mga mahilig po magtanim. Ayan. Kapag may salita ng Diyos, syempre po sa atin, dapat bukas din po yung puso po talaga natin, natanggapin kung ano man po yung sinasabi ni Lord. At kapag ganun nga po tayo, na palagi po tayong willing na tanggapin yung Word of God, meron po dong pagbabago. Pero kapag nag-expect tayo palagi ng ibang tao na mag-share, tapos inisip natin na parang alam ko naman na yung share niya, wala po talagang pagbabago na mangyayari sa buhay po natin. Kasi parang wala ka nang ine-expect, hindi na open yung heart mo sa mga bagay na yon. At ayun nga po, alam natin ng hindi agad natin nakikita yung epekto po talaga ng ulan. For example po, kapag literal na naulan, hindi naman natin agad yan nakikita yung epekto niyan. Makikita lang po natin kapag sobrang tagal na nung ulan, nakikita natin na maganda yung epekto sa ganitong lugar, hindi maganda yung epekto sa ganitong lugar kasi may mga ganito na mga nangyayari. May mga pagbaha o kaya naman po may iba pa. At kapag umulan nga po ngayon, yes,
May payong ba kayo? Wala akong payong. Ayan. Hindi agad makikita yung bunga bukas. Ayan. Siyempre, isip natin na revive tayo ngayong gabi. Makaisip mo, sabi ayan. Hindi naman po talaga yan bukas. Ayan. Gusto lang din ni Lord na magtiwala ka pa rin talaga sa Kanya. At ganun din po sa salita ng Diyos. Ayan. Yung kware po, ayan, isang mga sermon, sa mga preaching, sa mga devotion, sa mga Bible verse po na binabasa natin. Verse lang, Bible chapters. Ayan. Pwede pong sa ngayon, wala po siyang epekto sa inyo. Kahit ito din pong sinishare ko sa harapan nyo ngayon, pwede din pong wala tong epekto sa inyo. Parang lang naman to, parang usual, ganyan. O kaya parang alam ko naman na yung flow nito. Ayan, minsan parang ganun. Pero alam natin na sa mga panahon po na yon, mamumunga rin po talaga. Alam din po natin yun. Hindi naman natin tanggapin sa ngayon na may ganito po tong epekto, pero later on, malalaman po natin na mahalaga din pala pag-aralan yung mga ganitong bagay. At meron nga po dito ng illustration na alam naman po natin na kapag nagtanim nga po tayo ng mangga, bukas po may mangga na agad. Siyempre hindi. Di ba? Alam naman natin na hindi po yun ganun agad. Na kapag nag-pray po tayo ngayong gabi, hindi naman yun agad bukas. Oo, may mga pagkakataon na kapag nag-pray po tayo, di ba, answered prayer agad. Pero may mga times din po na kapag nag-pray tayo, nihintay po ni Lord na magtiwala ka talaga sa Kanya kung gusto, parang yung sa'yo na naniniwala ka ba talagang i-answer yun ngayon. Pero yun nga po, kailangan kapag nagtatanim, patuloy po yun na dinidiligan, ibig sabihin po nun patuloy kang nag-aaral ng Word of God, patuloy kang umaattend sa mga Bible studies, sa mga fellowship, kung saan ka pwedeng mag-grow, at dun po siya lalago. Hindi yun na umattend lang ako ng isang beses ng gantong prayer meeting, hinihintay mo na agad, bukas may result. Baka kasi gusto ni Lord, makita niya kung gaano ka rin ka-faithful sa Kanya sa iba pang mga bagay na mga pagdilingkod. At yun nga po, darating din yung pagkakataon na aani rin po tayo. At ganun po yung ginagawa ng Diyos sa mga buhay po natin. At kaya, di ba po, kapag nagtatanim, kailangan po talaga naghihintay tayo. At syempre, hindi po tayo napapagod sa mga paghihintay. Kagaya po na sinasabi sa Galatians 6:9 na do not become weary in doing good. Napatuloy lang din po tayo sa mga ginagawa po natin. Kagaya po ng patuloy pa rin po tayo sa pagbabasa ng Bible na wala po talagang tao na natatapos ng pagbabasa ng Bible. Kahit anong edad po o kahit anong level tayo ng Sunday school lang natatapos. Naisip ko nga dun, totoo pala talaga yun, no, na wala naman talagang natatapos sa pag-aaral ng Bible. Kasi nagsimula ngayon Sunday school sa kids. Tapos kahit hanggang sa adult meron. So di ba parang kahit anong isipin natin o kahit ano pang sabihin natin, lahat talaga, pa rin, parang open talaga yung Bible para sa lahat. Wala siyang pinipili na kahit sino po. At patuloy pa rin po tayo sa mga pagpipray natin, patuloy pa rin po tayong maglingkod, kahit ano man po yung mga nararanasan nating mga paglilingkod, minsan nadidisappoint man tayo, kaya naman nadidiscourage tayo, tingin natin hindi nakikita yung mga ginagawa natin, pero patuloy pa rin po tayo na hindi man natin nakikita agad yung result ngayon, pero bubunga din po talaga yun. At ang ulan po ng salita ng Diyos ay gumagawa kahit hindi mo talaga nakikita, kahit hindi po natin nakikita. At ito po yung mga different rains of life po natin. Ayan po. Pinag-isa ko na lang, di ko na pinaghiwa-hiwa. Nagmamadali. Ayan. Una, sabi po dito, alam naman natin na hindi po talaga pare-pareho lahat. Ayan. Yung una po dyan, rain of blessing. Yung ulan, pwede din po siyang blessing. Ayan, rain of blessing. May mga pagkakataon na nakakaranas po talaga tayo ng kasaganahan. At pangalawa po, rain of correction. At may mga pagkakataon din na si Lord, kino-correct niya rin po talaga tayo. At minsan may mga pagkakataon na si Lord pinapayagan niya yung mga ganong correction para tayo po madisiplina, mabago po yung mga buhay po natin. At bumalik po tayo sa Kanya. Pangatlo po, rain of testing. Kagaya na lang din ng buhay ni Job, di ba po, tinest siya. Diba? Na-test po siya at kahit ganun pa yung mga nangyari sa buhay niya, nawala na po ang lahat, pero still, nagtiwala po rin po siya sa Diyos. At alam ko po na parang ganun lang siya kadali ikwento, pero pag naranasan niyo ng isang tao, sobrang hirap po talaga. Pero nakaka-amaze yung faith niya sa Diyos kasi nagtitiwala pa din siya kahit nawala yung lahat ng bagay. At number 4 po, rain of revival. Ito din po yung pwede nating ipag-pray na panibagong apoy po para sa Diyos. Na kung yung apoy po natin ngayon ay aandap-andap na, pag-pray po natin na pag
apuyin pa po ito ng Diyos sa gabi po na to. At number 5 po, rain of harvest. At ito po yung pinag-pray po nating lahat na matanggap natin sa gabi na to. Yung panahon po na after po nung lahat ng mga pagtatanim natin, ng patuloy na pagdidilig po natin, na mag-harvest naman po tayo. Ayan, na panahon na po to yung mga bunga natin na makuha po natin matapos po ng matagal na paghihintay. At sabi po dito, next po, ayan, what should we do when God sends rain? So ano naman po dapat ang kailangan natin gawin kapag nagpapadala po si Lord ng ulan? Di ba po may mga different rains of life. Ano naman yung pwede nating gawin? Una po dyan, receive it. Kailangan tanggapin po natin. Ano mang uri ng ulan na pinadala ng Diyos, tanggapin po natin yun. Kasi makakatulong po yan sa spiritual life po natin, na wag po nating tanggihan yung pagpapala din po ng Diyos. Minsan, naiisip ko palagi, kapag may nagbibigay sa akin, naisip ko, yung parang, syempre, di ba po, minsan kapag may nagbibigay sa'yo, una mong nararamdaman, nahihiya ka sa nagbigay. Ay, wag na po. Pero minsan, naisip ko, bakit ko nga ba tinatanggihan? Nagpipray nga ako ng ganito, tapos sasabihin ko, ay, wag na po, nakakahiya po. Tanggapin mo na lang. Parang may ganun din po kasi ako minsan na attitude na kapag may nag-abot sa'yo ng something o ng gantong bagay, ayaw natin tanggapin, pero deep inside naman sa'yo, na pinag-pray mo na pagpalain ka ni Lord. Tapos yung blessing na binibigay sa'yo, tinatanggihan mo. Diba? Dapat tanggapin po natin yon. And number 2, hindi naman sa parang lagi ka na lang na parang syempre yung humble ka pa din nung tinatanggap mo yun. Hindi yung parang, tina-expect ko talaga yan. Akin na nga. Hindi naman ganun syempre yung attitude natin. Dapat humble ka pa din. Number 2, prepare for it. Ayan, sabi po dito, kagaya nga lang po ni Noah, di ba, nag-prepare po talaga siya na nung dumating po yung ulan, prepared po sila na hindi po sila kasama po dun sa nalunod. Noah built the ark before the rain came. Na dapat tayo po, kapag, yan, dahil hindi pa po naulan ngayon, na literal, dapat prepared din po tayo. Ayan. Pero ngayon po, dahil hinihintay nga po natin yung ulan ng Diyos sa buhay naman po natin, dapat prepared po tayo. Prepared po ba tayong mapuno ngayon o baka punong-puno ka na ngayon ng iba pang mga alalahanin sa buhay na dapat tanggalin mo na yun ngayong gabi para ikaw mismo na vessel ng Diyos, pupunuin ka na niya ngayon. Ayan, para parang may lugar si Lord sa buhay mo ngayong gabi. At number 3 po, be faithful in waiting. Kasi minsan, di ba, kapag naghihintay tayo, hindi tayo nagiging faithful. Kasi may iba pa tayong ginagawa o kaya naman pa tayong mga bagay na hindi naman ginagawa sa Diyos. Pwedeng may ginagawa o kaya naman hindi ginagawa. Kaya dapat po, faithful pa rin po tayo sa Diyos. Kagaya po ni Elijah, nag-pray po siya 7 times na talagang faithful siya doon. Hindi niya sinabi na, Lord, pang-4 ko na to eh. Ayoko na mag-pray. Ayan, paano kung tumigil siya dun sa pang-6? Yung 7 pala, sasagutin na siya ni Lord. Uulan na pala. Ayan, so dapat po, faithful pa rin tayo. And number 4, kapag dumating po yung rain na yon na binigay sa atin ni Lord, share it. I-share naman po natin to sa iba. Ayan, kung pagpalain po tayo ni Lord, i-share po natin yan sa iba. Ang pagpapala ay hindi lang po talaga para sa atin. At alam po natin na lagi nating pinagpipray na, Lord, gawin niyo po akong channel of blessings. O daluyan po tayo ng pagpapala ng Diyos. At, di ba, conclusion na agad. Parang nagkukwento lang dito. As conclusion po, ayan, pwede po ngayong gabi, may mga tao po na, ayan, na pwedeng, po tayo, lumaranas po tayo ng tugtuyot o kaya dry po tayo ngayon. Pwede po yung, meron po tayong mga tuyo na pangarap, kasi naisip mo, parang hindi ko naman na yun magagawa kasi anong edad ko na ngayon o kaya naman, anong year na ngayon, ilang years na yun nakalipas, baka hindi ko naman na yun pwedeng magawa ngayon kasi ang tagal-tagal na nun, baka hindi naman talaga ako doon. Pero yun naman talaga yung nasa heart mo. Pwede ding tuyo na mga pananalangin kasi may times na kapag nagpe-pray ka, tingin mo hindi ina-answer yun ni Lord. At may mga pagkakataon din na tuyo din tayo din sa sigla natin sa paglilingkod, na nawawala na tayo din sa enthusiasm na kapag naglilingkod tayo, dapat masaya pa rin talaga. Pero yung gusto ni Lord na tandaan po natin sa gabi na to na ang parehong Diyos na nagpapadala ng ulan sa lupa, ayan, sa literal po, ay siya rin nagpapadala ng ulan sa buhay po natin. Kung si Lord, yung dry na lupa, di ba, binabasa niya ng ulan, tayo din po. Na kung nadadry po tayo, papadala po si Lord ng
ulan. At sabi po dito, if the earth needs rain to live, then our souls need the presence of God to come alive again. Yun po yung gustong gawin po ni Lord sa gabi na to. Ayan, next po. Na kapag, kung yung lupa po, pag nananalangin, nabubuhay po siya kapag nauulanan, ganun din po tayo. Nabubuhay din po yung spiritual na buhay po natin kapag nararanasan po natin yung presensya po ng Diyos. At ito po, kagaya po na nabanggit ko kanina, the darkest clouds often carry heaven's greatest blessings. Kaya baka daw kasi kaya hindi pa umuulan. Kasi pine-prepare pa ni Lord yung rain sa buhay natin. Kaya baka hindi pa tayo bine-bless ni Lord. Kasi pine-prepare niya pa lang yon. Pine-prepare niya kung ready ka na ba na tanggapin po yon sa buhay po natin. And sabi po dito, before God sends a harvest, He first sends the rain. Yun po yung binibigay po sa atin ni Lord. Kaya sa atin po ngayong gabi, tanungin po natin yung mga sarili po natin. Ano po kaya yung uri ng pagpapala na gusto po nating, anong uri ng ulan yung kailangan po natin ngayong gabi? Pwede pong ulan ng pagpapala, ulan ng provision, ng kagalingan, pwede pong ulan ng revival. Pero higit po sa lahat, gusto pong tanungin po ni Lord na kapag pinadala niya po yung mga ulan po na yon, handa ba tayong tanggapin kapag nagpadala po siya nun? Ayan. At ayun lang po yung gusto kong iparating sa lahat. Ayun lang po yung gustong iparating ni Lord sa atin po ngayong gabi. At ito po, meron lang pong declaration po dito at gusto ko po na sabay-sabay po natin tong bigkasin ng nakatayo po. Lord, send your rain upon my heart. Send your rain upon my family. Send your rain upon my ministry. Send your rain upon our church. Send your rain upon our community. Refresh us, renew us, revive us, and prepare us for the harvest. In Jesus' name, amen.